Handa na raw ang PNP na tulungan ng Senado sakaling iparesto na si Pastor Apollo Kibuloy kung hindi pa rin siya sisipot sa pagdinig. Maging ang ilang mambabatas bumuelta sa pastor. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Ang pahayag na ito kahapon ni Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Sakala nila sa akin, single ako, Oy! kaya pinag-aagawan ako. Yun ang mahirap eh. Ito talagang pinakasablay na sa statement ni Kibuloy. Single ako kaya ako pinag-aagawan. Pero ito honestly, ako nararamdaman ko yan. Kasi kung may jowa ako, siguro kung meron akong hindi ako pinag-aagawan. Ay, nako. Anyway, joke lang po yun, ha? Joke. Tinabla ni Congresswoman Franz Castro. Huwag kang feelingero. Akala Uy, parang kinikilig si ate. Kinikilig. mo ay hinahabol ka na. Oh, alam naman natin kung bakit piyok ng piyok to si ate. Aside from baka kursunada niya si Kibuloy, kasi mainit nga naman ng dugo ng SMNI sa mga makakaliwa. Talagang kung meron man akong talagang isang bagay na nakitang-kita. Although marami naman. Ito ho yung laban ng SMNI pagdating ho sa mga makakaliwang grupo, sa mga komunista. 'Di ba ho? Kahit nga ho sabihin marami ho sa kanilang programa ang dedicated para labanan yung mga yan. So malamang ito talaga magsasalita si Franz Castro, 'di ba? Siyempre, yanigin ba naman sila lagi eh. Mga kababaihan, hinahabol ka dahil sa accountability mo at pananagutan mo sa mga kababaihan. Ang tinutukoy na pananagutan daw ni Kita mo naman, no, sa likod pa lang niya, hindi. Alam mo, wala pa siya sa politika nung pinanonood ko siya noon. Napapansin ko na yung mga nasa likod niya. Puro mistisa. Napansin niya? Naalala ko tuloy yung... Hindi, meron lang ako pinapanood sa dokumentary yung Korean pastor. Puro mistisa din yung ano niya dun eh. So dito rin, puro mistisang mga foreigner ang mga ano niya sa likod. Tingnan nyo. Kibuloy ay ang mga akusasyon ng pangahalay umano sa mga babaeng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Inakusahan din siyang nanak. Pogi siguro sa personal to si Kibuloy, no? Na. Hindi, feeling ko lang naman. Kasi minsan kasi may mga yung nakikita mo sa TV, hindi gaano kagwapo. Pero pag nakita mo sa personal, napakalakas ng dating. Feeling ko Feeling ko pogi talaga to si Kibuloy eh. Walang kwenta na yung mga opinion natin eh, no? Kasi huwag nyo nandali sa ganyang usapan. Kaya tuloy nagiging walang kwenta yung opinion kasi walang kwenta yung pinag-uusapan eh. Kung wala namang ganyan topic. Kit at sapilitang pinagtrabaho ang mga menor de edad nilang miyembro. Sa gitna ng mga binabatong paratang sa pastor, meron din siyang birada kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Nakikipagsabwatan daw sila sa Amerika para ipadukot at ipaligpit si Kibuloy na una na yung pinabulaanan ni Romualdez. Sagot naman ngayon ni House Deputy... Oy, ayan na. Yung mga nakakatanggap ng pagpapala. Tigog! Yan ang number 1 na favorite na party list. Ngayon dyan sa kamera. Naturalmente, papalagyan. Pag natanggal si speaker, sayang ang pagpapala nitong tingog party list na to. Mantakin mo, pagpalain ka talaga eh. Lahat ng ayuda project ng DSWD, nandun ang pangalang tingog. Di ba? Tingog. Ano ba ibig sabihin ng tingog sa Tagalog? Pasensya na sa mga Bisaya po. Meron ba tayong mga Bisaya dito? Ano ibig sabihin ng tingog sa Tagalog? Boses. Pakinggan. Buhaya. Iba yun.
Boses, tingog. Hindi ba pwedeng palitan na lang ng hindot? Ay, ano ba sabihin ng hindot? Sorry, hindi ko alam eh. Pagpasensyahan nyo na kung pangit ha. Kasi katunog naman eh, tingog, hindot. Ano ibig sabihin ng hindot? Ang Bisaya dyan, dili ko makasabot. Kaya ano ibig sabihin nun? Ano? Malandi ang hindot. Okay. Hindi. Nindot? Nindot, di ba maganda? Ano ba talaga? Nindot? Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, He knows what he's doing. He knows that he's clearly defying the law. He knows he's Anong defying the law? Ano dyan? Anong part? Wala naman siya dinidefy eh. Sorry. Alam mo, Jude, Representative Jude Asidre, anong dinidefy niya? Yung sabihan niyang mag-resign ng presidente? That's not defying. Di ba? Eto ha, medyo sablay dito si itong congressman na to. Defying if you have something na illegal na ginagawa. So far, as of today, there is no warrant. So far, as of today, wala naman siyang tinatakbuhan. Sa Pilipinas ang usapan ha, kasi doon sa kay Mark Models of Manila, may tanga doon. Sabi, paano yung FBI ganyan-ganyan? Pilipinas nga eh. Sa Pilipinas, wala pa naman. So, ibig sabihin, there's no defying at this time. Shouting to resign is wala naman nung ibig sabihin na bawal yun. Yun ay kalayaan ng bawat Pilipino. Freedom of speech ang sabihin namin na gusto namin mag-resign ng presidente. That's freedom of speech. At sumama na kayo. Ikaw mismo, sumama ka na mag-resign. That's not defying. That's freedom ko yun. Kung sabihin ko, I'm not happy, I'm not satisfied with your service, kaya mag-resign ka na. Kalayaan ko yun. Wala walang paglabag sa batas. Ano sinasabi mo? during the political system that we have in place, is disrespecting the authorities. And I think that he'll be made accountable in that. Disrespecting the authority? Alam mo ba sinasabi mong disrespecting the authority? How do you define disrespecting the authority? By saying resign? Disrespecting the authority by saying meron kang nakuhang impormasyon na gusto kang ipadukot? I don't think that's disrespecting the authority. Kalayaan mo yun eh. Sabi ko nga, kung meron na siyang warrant, ibang usapan na yon. From the court, kung may warrant na siya from the court, at court, ulitin natin, kasi may mga tatanga-tanga talaga medyo mahina isip eh. From the court of the Philippines. Okay? Kung may warrant na siya doon, tapos tinakbuhan niya, yon, pwede mo na sabing disrespecting the authority. Tama, mali. At the right time. Sa March 5 ang pagdinig ng Senado kaugnay sa mga pang-aabuso umano ni Kibuloy. Pansin mo, boss, puro malusog lahat ng galamay ni Romualdez. Oo. Ang sarap na mamahalin yung mga pagkain doon sa niya eh. Kaya nga tuwan-tuwa yung mga patay gutom na congressman dyan na kumakain dyan sa loob ng opisina ni Romualdez. Meron dyan eh yung parang nakabuffet sila dyan. Sabi nito, disrespecting the authority means he is not complying with the Senate hearing. Yan nga yung questionable. Ang tanong, may subpina na po ba na siyang natatanggap? Wala pa as of today. As of today. Wala pa yung subpina. Pinatatawag lang siya, pero wala pa yung warrant or subpina. So, hindi ho masasabing disrespecting the authority. Kung meron na, ibang usapan na yon. Kung meron na. Okay? Wala.
Pinasabina na siya roon at kung hindi pa rin siya dadalo, ipaaresto na raw siya ng chairperson ng komite na si Senadora Risa Hontiveros. Nakahanda naman daw ang PNP na tulungan ang Senado. Hayaan po natin yung proseso na gumulong at kung Kaya- darating po yung pagkakataon na hihingi Ayan o. Eto, tama yung sagot nila eh. Alam mo, sa ibang news channel, except sa TV5 at saka sa GMA, it's really obvious yung kanilang title eh. Sa UNTV, ang ganda nung title. Anong tungkol dito sa sinabi ni spokesperson ng PNP? Ang sabi dun sa title, hindi makikialam ang PNP. They will remain non-partisan. Ang ganda ng title. Dito, iba. Iba title. Which is totoo. Sabi naman niya, as of now, since wala tayong magagawa. They follow the law. In other words, they execute the law. Wala pang batas ngayon na pinapa-aresto si Kibuloy. You understand? So there is no disrespecting since wala pa namang kautusan. Pag may utos na yan, ibang usapan na yan. po yung assistance po ng PNP, then the PNP will and ready to provide one. Oh. So ngayon wala pa naman, pero pagka nagkaroon daw, they are ready to follow and provide assistance from the PNP. But as of now, kasi it's all talkish eh. Puro daldal eh. Nakesyo ganito, papawar. Asa na nga? Where? Ilabas nyo. Pag lumabas, ayan. Mag-iiba na kwento. Nanatili namang tikom ang bibig ng mga Duterte sa mga sinabi ni Kibuloy. Matatanda ang iniuugnay sa pastor sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Saan ba manggagaling ang warrant of arrest? Pwedeng sa Senate. Although, kaya nga kanina sinasabi kong paulit-ulit, they can question it sa court. Kasi nga, dahil nga sa separation of power of the judiciary and the legislative, pwedeng gumawa ito ng batas at ipatupad sa executive. Pwede siyang gumanon. Usap. Ngayon, anong habol mo? Ikaw bilang ordinary citizen, pwede ka ngayon humingi ng tulong sa korte. And remember, the Supreme Court is the supreme. You understand? Sila ho ang may final decision sa lahat ng batas sa Pilipinas. Supreme Court. Kaya nga ho sila tinawag na Supreme. Diba? Sila ho ang kataas-taasang korte. So pwede yung tumakbo. At sabihin, sandali, that's an illegal. Ngayon, magdidesisyon ng korte. Yun no, or, kung meron nagsampa ng kaso at nakakuha ng probable cause, pwede na ngayon mag-issue ng warrant ang korte. Kaya lang as of now nga, wala pa po. Yun ang malinaw dyan. So, wala pa po yun. Okay? Na tumanggap daw noon ng mga baril kay Kibuloy. Ipinagtanggol naman siya ng isang kaalyado ng mga Duterte na si Atty. Salvador Panelo na meron ding programa sa media network ni Kibuloy. They're just conspiring against him and he feels that way. That's why he has to go public and express his feelings about it. May payo rin si Panelo sa Pangulo at sa First Lady. They should respond because the people have the right to know where Black G, Boss, ba is the Senate as a power to contempt hindi nag-attend? Tama. Wala po ba tayong karapatang tumanggi? Meron tayong karapatan kung tatakbo tayo sa korte. Okay? Kaya nga ang problema, kaya nga paulit-ulit ko sinasabi, until hindi magkaroon ng decision ng court para sabihin na illegal yung ganyan o ganito, kasi as of now, it's a law to them. At pag hiningi nila ang tulong ng kasi batas yan ngayon eh. Unless magkakaroon ng question. So ngayon, wala talagang choice si Kibuloy. Pag nag-issue ng warrant itong Senate, kailangan niya sumipot. Kung hindi man siya sumipot, feeling ko ganoon ang gagawin ng abogado niya. Tatakbo sa korte para sabihin na illegal yung klaseng ganyan. Sana nga ganon. whether the accusations are true or not. Wala pa namang pahayag ang palasyo kaugnay dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
So, yun, ha? So, ito. Ito, pag-usapan lang natin itong lipat na. Alam mo, sa totoo lang, ako nga, nung una, di ba nakikita natin na diversion itong kay Kibuloy? Kaya nung una, parang ayoko ipag-usapan yung kay Kibuloy. Focus tayo doon sa kumakawala yung yung humahakbang tong mga hindot na mga congressman natin sa issue. Kaya lang, siyempre, sige na, kailangan natin discuss yan. Baka sabihin na naman nila, ba't di mo mayan si Kibuloy? Diba?